Okay, so isa sa mga laging tanong din sa akin about freelancing, lalo na yung mga beginners, yung mga magsisimula pa lang mag-apply is, paano ko isusulat o paano ko gagawin ang aking resume or ang aking CV? So yun, ako si Do, and in my channel, marami kayong mapapanood about freelancing, business, trading, forex trading, and etc. Anything na pwede nyong pagkakitaan. So para naman dito sa video na to, ang sasagutin ko lang, lagi kasi tinatanong sa akin. Lagi tinatanong kung paano gagawin ang resume. So yun yung pag-uusapan natin. So siguro para mas madali, papakita ko sa inyo yung isa sa mga resume ko. Pero bago yan, alam nyo guys, when I started doing freelancing, kasi ako nurse, ako by profession, and ang aking background is more on research, public health, so malayong-malayo sa freelancing. Pero meron akong mga trabaho na nung in-explore ko yung freelancing or yung pagiging VA, marami akong work noon na medyo similar. For example, project management, admin. So mga naging work ko yan kahit papano dati, na nung nakita ko dito, pwede ko palang gamitin sa freelancing. Ang difference lang, or sa VA, ang difference lang is online to. Yung dati ko, face-to-face. So naisip wala ako, what if ilagay ko sa CV ko yung mga experience ko noon na pwedeng mag-match dun sa hinahanap ng mga client o hinahanap ng mga agency na kung saan ako mag-a-apply. So yun yung una kong ginawa. Actually, when I started, wala rin akong alam paano ko gagawin yung CV. Inanalyze ko lang siya. Tapos isip ko, pwede ko naman sigurong gamitin yun as an experience, diba? So I started talaga when I was working on my curriculum vitae or my resume. Ang dami mahaba kasi sanay ako noon, 'di ba, sa corporate. Sanay ako na mas mahaba yung CV mo, mas okay, mas papansinin. Kasi noon ganun eh. Pahaba ng CV eh. Gone are the days na kailangan sobrang haba ng CV mo, kailangan 5 pages, 7 pages, hindi na ganun. Lalo ang mga ibang lahi like mga Amerikano, mga Australian, they don't like reading too much sa application. So dapat pag yung application mo or yung CV mo very direct. Pag binasa nila, pag nakita nila, nandiyan na lahat. So naisip ko dati, sabi ko, ang dami kong nilalagay sa resume ko, paano ko yun pagkakasyahin in one page? Kasi normally ngayon, one pager na lang ang mga CV, ang mga resume. At mas gusto nila yon. At dahil doon, pinag-isipan ko, paano ko pag-iisahin lahat ng nilagay ko dati sa CV. Okay, first, hindi mo lahat kailangang ilagay. Maraming bagay dyan, maraming nakasulat dyan na kailangan mong i-let go. Okay, at hindi naman kasi makakatulong sa application mo. Again, when you're working on your CV, imamatch mo yan doon sa pangangailangan nung applyan mo. Kaya ang ginagawa ko, meron akong iba't ibang versions ng mga CV ko. Meron akong version na pang nurse, meron akong version na pang VA, meron akong version na pang social media manager, meron akong version, lahat ng version na pwede kong magamit sa specific na trabaho na applyan ko. So, ito yung sample ng isa sa mga versions ng resume ko or ng CV ko. So, binura ko lang yung ibang part kasi syempre ayoko na ipakita sa inyo yung mga bagay-bagay dyan. So, say for example, ito, this is a, actually, Australian format ito ng CV. So, as you can see, very direct lang. Sa taas, yung name ko, yung nakaburang part na yan, yun yung full name ko. Binura ko lang. Okay, and then, licensed nurse, social media manager. Malamang ito yung ginagamit kong CV kapag ang ina-applyan ko social media manager, at somehow gusto ko rin na halimbawa nakita ko opportunity, medyo medical related yung company, so pwede kong gamitin yung pagka-nurse ko na pwede akong project manager and social media manager sa mga medical company. Tapos nilagyan ko lang ng brief description, sobrang brief lang yan ng experience ko for the past years, ko ano yung work experience ko. And then, nilagay ko na yung experiences sa work. As you can see, marami akong napasukang trabaho, pero hindi ko nilalagay lahat. Yung mga highlight lang, napapasok doon at magmamatch doon sa client na gusto ko o sa trabaho na gusto ko. So, say for example, ayan, I guess ito, pwede ko tong gamitin sa sales kasi meron nakalagay dyan na meron akong experience sa sales. Binura ko lang po yung company name, yung date, yung susunod po dyan, company name. Tapos po yung aking position or yung role. Tapos, short description ng role, tapos yung susunod na experience. So, pwede nyo yung baguhin, pwede nyo yung palitan kung paano nyo i-format, basta ganyan.
somehow parang ganyan yung dapat maging itsura or maging laman. Tapos, nag-start ako sa pinaka-recent na work, papunta dun sa pinaka-luma. Tapos, sa pinakababa niyan, yung nasa white pa rin tayo na part, yung pinakababa, some reference lang. So, pangalan yan, as you can see, pangalan ng reference person, and then kung saan nagwo-work, tapos yung contact details. Sa kabilang side naman, dito sa may blue part, nandiyan naman yung personal details ko. Date of birth, syempre, phone number, email address, and address ko. Tapos, very brief yung education, Bachelor of Science of Nursing nakalagay. Pero hindi na yan masyado. Huwag nyo na ilagay kung sa kayo nag-high school, na cum laude ka, valedictorian ka. Hindi na yung kailangan. Mas tinitignan nila yung work experience at saka yung skills and tools na alam mo. So dito, yung lagay ko lang expertise, more of communication, copywriting, social media management, virtual assistant, project management, lead generation. As you can see, mga skills na yan, graphic design. So, these are things na makakatulong para pag nag-assess sila, mabilisan, meron pala tong leadership skills, meron pala tong project management skills, meron pala tong copywriting skills, and all these skills. So, somehow, mako-consider ka kasi andyan na lahat. Kaysa isulat mo pa isa-isa yan. 'Di ba? So, as you can see, dati nilalagay ko pa kung saan ako graduate ng high school, ng elementary, anong mga achievements ko. Dito, hindi na kailangan. Kasi pagka in-interview ka or pagka tinanong ka kung anong background mo, hindi na nila kailangan malaman kung cum laude ka or wala nang ganun dito, okay? It could help maybe in your interview, pero here, you don't need to do that. As brief as possible, mas maiksi, mas maganda, mas precise, mas direct, mas okay pag gagawa kayo ng CV. So, ganun lang yan. And as I've said earlier, I have a number of versions ng CV na yan para depende, ima-match ko kung saan ako nag-a-apply. Kung sa ibang ina-applyan ko, kung sales ang ina-applyan ko, kung I can also do project management, I can also do graphic design. So, kung anong ina-applyan ko, yun yung nakalagay dyan. So, minamatch ko yan. Okay? So, suggestion ko sa inyo, gumawa na kayo ng different version. Kung wala kayong maisulat kasi wala kayong experience, wala pa kayong, hindi nyo pa alam kung ano yung isusulat yung experience, that will be for another video at pag-uusapan natin yan next time. Paano kung wala akong experience? Paano kung wala pa akong work dati na experience? Anong isusulat ko dito? Pwede pa rin kayong mailagay. Meron akong mga tips na sasabihin sa inyo, pero mahaba na to. Let's just wait for it for the next sa susunod na video. So anyway, if you're also interested to learn about forex trading, meron din akong platform na kung saan doon kami nagtitrade with also other than that, meron kaming marami pang ways to earn in that company aside from trading. But mainly, that is about trading. So if you want to learn how to trade and you want to also experience or maximize other ways to earn while in that company and while trading, stay tuned sa channel ko kasi marami akong videos na nagtuturo ako kung paano naman natin gagawin ang forex trading. So, thank you so much and I hope may natutunan kayo mga freelance